napag-usapan natin tamang panahon, tamang tao. At ikaw ba ang tamang tao? So welcome back sa ating love season, no? So ito, when do you think is it the right time? Or paano mo masasabi sa sarili mo, it's the right time for you to settle down? Ako sa tingin ko, right time. Di siya sa age, di sa sa stability mo mentally and financially. Financially, sabi mo, mag-rent ka 7,500 per month, tas grocery, isipin mo, 5,000 per month. Pwede math mo yun, Kaya ba ng sweldo nyo as a couple yun? Totoo. Yung daily expense nyo, if kaya, then I think, go na. Kaya pala natin eh. Diba? Hindi. Hindi, pero totoo. Kasi, Gumanon siya. kasi samgyup pa. Oo. Samgyup pa eh. EK pa. Andy Wings. Oo. Tapos Bukod dun sa milk tea mo. ibang Yung expenses. milk tea mo Kaya, pa. kung hindi ka pa handa doon, huwag kang munang pumasok. Oh, di ba? Tapos nag-ML pa kayo. Mag-budget Yung trip skins pa ng kayo, ML di ba? nyo. Oh, another gastos. Diba? Tapos yung amin So pa. ano yun? Ano yung Trish? Itatapusan lang yun. So di ba naglabas ng numbers kanina, na-total mo ba yun? Hindi, sabi ko nga, yung pag-compute nila, isama nyo na. Hindi, pero tama yung sinabi ni Sir Jess. Oo, yeah. Totoo yun. Bukod sa so standpoint sa inyo guys, it's being practical, 'di ba? Yeah. Na parang ready na ba ako financial? Yung sarili ko nga, hindi ko nga mabuhay, bubuhayin pa kita. 'Di ba? Yung ganun na pagko-question. Kasi lahat ngayon magaan kasi nandun pa kayo umaasa pa kayo sa parents, may allowance pa kayo, 'di ba? So parang yung date natin, pansit canton lang dyan. Kaya Diba? tusok-tusok, di ba? Oo, tusok-tusok lang yung date. So kayo naman, when is it the right time for you to settle up? Out na, settle up. Hindi, same lang din naman kay Sir Jess na Pero dagdagan na lang natin. In addition. Para iba. Holistically eh. Holistically. Ganon. Ano root word? It came from the root word hall. Walang gano'n. Bakit hall? Teacher na lang. Sorry po, sorry. Hindi, sige, pero guys, math teacher kasi siya. Oo, hindi kasi math English. teacher siya. Give natin. Oo. ano ba ito? Go, Yun dapat go. holistically ready ka and prepared. Wow! Prepared. You like, dapat financially, totoo yun. Yung Totoo. sinabi niya na talagang dapat, hindi ka pa umaasa sa magulang. Correct. Na dapat kaya mo na, kaya, di ba, imagine mo yung pambili mo ng, ng kwek-kwek ng jowa mo, galing pa sa... Emotionally. Emotionally. Kasi kapag ka ikaw, hindi mo pa kayang control ng emotion mo, Di ba, masisira. nasapak mo na agad yung issue. Diba? Kaya dapat emotionally prepared ka rin. Kasi mamaya depressed ka, tapos yung asawa mo hindi naman depressed. Samahan mo ako. Ay, totoo yun. Diba? O kaya kailangan emotionally prepared ka talaga and mentally, kailangan maayos ka mag-isip, be. Bakit? Ano bang pag-iisip ang ayaw mo? Decisions mo. So, pumasok ka ng relationship kapag ka-ready ka na at the same time, kapag ka hindi na sa'yo bagay yung mag-isa. Yes. Yun. Sa tingin mo ba, okay ka pa bang single ngayon? O talagang Okay na okay sa akin. Hindi na okay sa'yo. Ba't may input ka dito? You can answer that question. Parang kailangan ko na ng partner. Yeah. And siguro to add, kailangan happy ka as individual. Yun. Yeah. Kasi in order for marriage, a happy marriage is a combination of two happy individuals. Love that. So, kung hindi ka happy, di ba, yung iba, papakasalan kita kasi ikaw bumuo ng buhay ko. Parang ganon. Ikaw ang bumuo ng pagkukulang na hinahanap ko. Hindi mag-work yun. Kasi tama yung sinabi ni Kat na pag depressed ka, hihilain mo yung partner mo. So, sa halip na kung sino yung mas malakas sa inyo yung, let's say, ikaw depressed ka, no? Tapos yung partner mo happy. Didilim. Yeah. So, kailangan siguro, kasi wala sa age yan, sabi ni Jess, maturity, financial stability. Pero pag sa tingin mo kaya mo maging selfless, independent, happy ka, no? Mas maganda yung marriage. Love that. Kasi ang marriage, walang perfect marriage. May ups, downs yan. So, during the downs of the marriage, if you're a happy whole individual na sinasabi ni Kat. Word na. Oo, di ba? Hindi, totoo yun. Pag whole ka, ano yun? Sorry, benta talaga sa akin. Kaya, pag whole ka, masusurvive talaga. Correct, Maglalast yung marriage. Sabi nga ni Claudine, 'di ba? Mahalin mo ko di dahil kailangan mo ko, pero kailangan mo kaya mahal mo. Mali yata yung Hindi ka, si Catherine nagsabi nun eh. Si Catherine ba? Si Catherine ba yun? Malin mo Hindi, ko si dahil Alden mahal mo talaga ko. yun. Iba-iba.
Channel nyo. Basta yun. Basta yun, ha? Yun yun. Basta ang root is dapat mahal mo yung sarili Basta mo ang and root buo word ka Yes. as a Yeah, whole bago ka that's pumasok sa isang Kaya may relasyon. mga broken marriages talaga kasi hinahanap nila yung partner nila na magbubuo sa kanila. Totoo. Pero Oo, hindi di You dapat need to be... ganun. Oh, ano yan? Oh, di ba? Feeling the blank. Ano yun? No coaching dapat ganda po. Eliminated ako. So, ayun. Kailangan mo talaga maging buo muna. And, well, biblically, ano Mumu? talaga? Mumu? Biblically, Kaya buo muna. hindi kailangan buo ka muna. Diba? Na Yes. talagang kailangan nahanap mo pinaka-purpose mo, yung talagang magpapasaya sa'yo talaga. And, kagaya kay Adam and Eve, like, si Lord ang nakakaalam kapag ka hindi na bagay sa'yo maging single. Yes. So, mahanap mo na yan. Kapag So, gabi, Lord, ito na. So, Lord, So, eto na nga. Given those standards na napag-usapan natin kanina, no, bago, Galit ka. na dapat natin i-consider bago tayo pumasok sa isang relasyon, ano naman kaya yung mga main responsibilities once na nag-decide tayo to settle down with your partner? Ano Main naman kaya yung mga main responsibilities? Nabanggit responsibilities? na kanina ni Sir Jess eh. Eh, sinusunod ko lang. Upa, di ba? O, ay, mabay ka. Upa, may grocery niyo pa, be. Kuryente. Internet pa, internet. Kaya mo ba yun? Diba? Pumasok ng marriage kung di mo kaya yun. So, kapag hindi mo alam asawa yung mo mga pa. ganun, ah. Oo. Totoo. Iintindihan pa kayo. Oo. Ano, papasok ka pa? ano, ready ka? Totoo yun. Gino-joke lang natin, no? Pero yung bigat ng responsibilities na yun, napag... Especially financially. Yes, oo. Na kapag hindi pa tayo ready sa mga ganong responsibilidad sa buhay, tapos kapag pumasok pa tayo sa isang relasyon, nako, hindi mo na nga kaya sarili, Nako. responsibilidad mo sa buhay, magdadagdag ka pa ng isang responsibilidad. Ano na lang mangyayari? Sino ba kasi yun, James? Bakit ito pangalanan Parang may tayo pinakita ngayon? din, Sa no? marami kang sinasabi. Wala. In general yun, in general. Nasagot na kasi nila yung 2, 3, 5, tsaka 7 Yes. na Yes. long-term plan. O kayo, ito naman. 5, 8, 10 sa akin. Mas mahaba! Ganun lang, diba? Okay yun, ha? Hindi talaga yung Ito lang yung definition. long term. Go. Sa ano yung long-term plans, siguro, meron bang point na nagkaiba kayo ng long-term plans? Ikaw, iba yung na-envision mo, at si Kat, iba rin yung na-envision niya. And if not, ano nga yung long-term plans nyo? Meron ba? Sorry. Yung makapagsasabi. living in Well, the moment actually, sila eh. hindi kami, wala pa kami as of now, kasi 4 months pa lang naman kami, be. Oo. Wala pa kaming disagreement pagdating sa long-term plans. Pero yung mga, like for example, by next year, Gusto namin ng bahay. gusto na namin, before kami mag-30, gusto na namin magkaroon ng ganun pa. bahay. And then by next year, gusto namin magkakotse. Such things like that. And gusto namin magka-32 na anak. Yun ang Yun din talaga yun. Exact number. Kapagod yun, para kang aso. Gagawin mo ito. Ang dami. Pero yun nga, so far, ayun ba yung pag-usapan namin yung gusto namin magkabahay before 30. Yeah. Kotse, And then next eventually year, kids. yeah. Yeah. Kayo, di ba maaga kayong bumukod? That's, technically, because that was like Mga grade 6. Sobrang aga. Oy, wait. So, di ba, kayo medyo maaga kayo. Natatawa na rin sa akin, yun naman seryoso yung tanong ko. Di ba, kayo maaga kayong bumukod, kayo, nag-isip kayong bumukod na by next year. In terms of set, Hindi, pero Nakabukod na sila. ay, nakabukod na Pero kayo, di ba? naka-apartment Kumaga, pa lang. okay. So, Rent pa lang. yung mga ganun ba, meron bang nagkaroon ng issue na, ay, dun muna tayo magstay sa parents ko kasi I need an additional help habang I'm also chasing my dreams. Yung mga ganong pag-uusap, meron bang nagkaroon ng ganong instance sa inyong relationship? Siguro, Jess and Rose. Ako kasi, yung mother ko, ang sabi niya talaga sa akin, pagka-graduate mo, alis ka na ng bahay. Ay, gusto ko yun. Pinalayas Hindi ka niya na. na, hindi na ako dapat dependent sa kanya. Kumbaga, Totoo yun. ang sabi niya sa amin, kung anong meron sa kanila, huwag kaming aasa doon. Totoo yun. Dapat love i-build that. namin yung sarili namin. So, Ganda nun. wala talagang yun, wala talagang naging problem doon. Parang they let you na tumayo sa sarili mo Yes. pag alis nyo ng bahay. Tsaka ako kasi talagang breadwinner ako ng family. So, ako yung parang, alam mo yun? Sub-sub agad sa trabaho, Oo, ganun. hindi siya naging issue sa amin Yeah. na
syempre dumaan din kami sa point ng life namin na, lalo na nung una pa lang kaming first years of work, career. So, hindi pa naman malaki yung kinikita namin. Talagang mag-budget ka talaga, magtipid talaga, di ba? Pero we work together. Siguro ang magandang advice doon, bago ka pumasok din doon sa ganung pipili ka ng partner, dapat ready ka yung sa pipiliin mo, sa tingin mo ba? Kasi kung halimbawa, ikaw lalaki ka, no? Pero ang gusto mo, career woman, dahil para may katuwang ka din sa finances, dapat pumili ka ng ganung klase ng babae. Kasi sa magrereklamo ka, tapos hindi pala pang ganun si wife. So, importante talaga yon na planuhin mo yung pagpili din. So, Love that kind of advice. Kasi paminsan parang our parents make us also always feel na we always have them to depend on, diba? Yes. Pero parang ikaw, kung ano yung nakikita mong gusto mo sa isang partner mo, dapat ikaw actively, nasa values mo rin siya, diba? Pero guys, ito, pag-usapan natin, balik tayo dun sa part na you guys are waiting for the right time to have kids and kayo naman is ready din kayo to have kids already. Meron ba kayong advice or for example, specific traits na or mentality na gusto nyong hubugin sa mga anak ninyo? Kasi nabanggit ni Jess kanina, yung mentality ng parents niya, kung ano yung amin, hindi kayo pwedeng umasa doon. Yes. Pero kayo ba, meron na kayo na pag-usapan na gano'n, ito yung mentality na gusto kong i-instill sa kids na gustong ko. i-adapt from your parents, na gusto nyo ring gawin sa mga future kids nyo. Make your own or like something from your parents. Siguro, ready na to. Kanina pa sila hawak kamay. And the next. Charing, go! Hindi, siguro sa amin, since yung values talaga namin is Christ-centric. So, siguro yun yung gusto namin talaga number one sa mga magiging kiddos namin. The na faith. gusto namin, nandun sila sa faith. Lumaki silang may takot kay Lord. Yes. And eventually, mabuild sa kanila yung tapang, yung pagiging, strong person. Kasi strong personality namin, dalawa ng asawa ko. So, gusto din namin, ganun yung ma-build namin dun sa mga kids namin. Yes, I agree. So, sige, ikaw, Kat. Tsaka enjoyin talaga yung life. Totoo. Na talagang, Maging happy person. oo, maraming problema na ang mundo. Huwag mo nang dagdagan ng mukha mo. Hindi parang, huwag ka nang malungkot. Ganon. Parang mabuild sa kanya na yung reality ba na mahirap yung buhay. Oo, pero maging masaya ka. Kasi Yes. yung certainty mo at yung security mo na kay Lord. Kumbaga yung strength niya to overcome yung mga circumstances and trials. Adversity quotient. Yun. Yun ang gusto niya talagang Yeah. ma-build. Tenacious siya. Yes, I love that. Tenacious. Okay. Pero A man who's tenacious. follow up lang. Di ba since you said na Christ-centric kayo, magkakaroon kayo ng friction with your kids if they suddenly choose to have, or they would suddenly have a partner in their future na iba yung faith from you guys? It depends on the plan of the Lord. Ay, okay, Siguro yun okay. yung ipagkakatiwala talaga namin sa kanya. Sa generation natin, sa Gen Z, di ba, hindi na masyadong na-apply yung word na palo or pamamalo. If ever, na-experience nyo ba yun as a young kid? Oo, yung hangir. Grabe. Sa future, panungkit, inusok ako ng tatay ko. Sa future kid nyo ba, i-apply nyo yun para ma-hone sila? Or different yung take ninyo para mas ma-hone sila or what? Depende. Pero okay siya sa amin. Yeah, ako. Discipline. Yes, na medyo oo. may corporal punishment. Ganon. Gulat kayo, no? Isang ganun lang, no? Titiklo. Wala nang hanger sinturon. Angin pa lang ng tatay mo. Oo, kasi Tiklop parang ka. yung generation nga ngayon, actually yung the alpha generation. Yes, Ganon. ganon. Love that about you. So, to be honest, mahina talaga ang mga puso nila. Kasi nga parang ngayon, di ba, like, yung Gentle child parenting. yung ganung part Yeah, na totoo. sa generation namin, grabe, talagang luluhod ka sa munggo, luluhod ka sa asin. Na yun yung nagpatapang ng heart talaga namin. Na Experience talagang, ko yan. di ba, be? Naalala mo yun? Di ba nga sabi ni mama, wag gawin yun. Bakit bahay pala? Okay na, gumaling na ba? Hindi talaga yun yung nagpatapang Yung every time na pinapalo ako. So, ibig sabihin, dun ko nare-realize na kapag kamali ako, may May consequences. may consequence. Nandun din, na kaya ngayon yung generation, very emotional. Kasi nga parang hindi sila na-disiplina ng tama. Konting ano I mean, lang. Yeah. like konting pitik lang. Hindi naman sa ini-invalidate natin sila. Oo, pero yung kung paano din
sa mga alpha, yung Gen Z kasi kung paano kami disiplina, grabe talaga. Talaga na, naiyak. Ala, naiyak siya. Hindi ganun. Kaya sa mga parents din, kami, to be honest, parang kung paano kami pinalaki ng magulang namin, dun sa part na yun, to be honest, nagpatatag sa amin yun, nagpatapang sa amin yun, na yun yung gusto naming ibigay din sa mga anak namin. Pero hindi pa rin natin masasabi unless nandyan na talaga yung bata. Correct. Pag nandyan yung bata, parang hindi mo alam kung papaluin mo po. Ano yun? Totoo. Gugulatin mo nila. Depende pa rin talaga pa rin sa talaga. mag-asawa at the same time, sa magiging anak. Siyempre ngayon, nasabi namin to, wala pa kaming anak. Pero siguro Totoo. kapag Pag ni-replay daw nila. doon namin malalaman na eventually, hindi pala namin kayang paluin, di ba? So, paano namin kami ulit mag-a-adjust? Right, sa disiplina ng bata. Yung opinion namin is based doon sa naranasan namin sa magulang namin. Love that. Kaya sa mga anak namin, kayo next time dito, ha? Nagsabi kayo ng mga trauma ng mga gulang niya. Ayun, kunin naman natin yung opinion ng Yeah. millennials, yung advice or yung mentality nila sa future kids nila. Ako kasi ang ginagawa kong training ground talaga si yung fur baby namin si Amari. Oo, siya nga. So kapag may time kasi matigas ulo yung kahol na ang kahol. So ginagawa ko, Binitin niya pati mo. Binitin pa niyo. Ganda po ba? Tinahulan mo din. hindi naman. Ang mindset ko is, yung sinabi nila, yung consequence nung ganong gawain, mali yun. And then may parusa based sa consequence na yun. And nakita ko, pagka nalaman niya may parusa yung ginagawa niya mali na yun, nagbe-behave siya. Carrot and stick strategy pa rin talaga works. Totoo. Pero, you guys are firm believers of gentle parenting. Yeah, actually, honest, yun ang tanong naman dito eh. Kasi, ano ba? Ako kasi parang, lumaki kasi ako sa perfectionist na parents. Tiger Iba mom, naman, ganun. ganun. Tiger mom. So, pati yung father, chinecheck nila yung, I mean, grateful ako sa naging parenting nila. Pero kung magkakaanak man ako, siguro kung pagagalitan mo siya o pagsasabihan mo, explain mo bakit. Yeah. Oo, kasi Sure, parang sure. nagagalit ka dahil sa ginawa ko, paintindi mo sa akin, bakit mahalaga yon. Siguro kung may Yes, explanation after, hindi sasama yung hindi magtatanim ng sama ng loob siguro. Hindi maglalayas. Oo. Kasi yung mga Gawain ganong mo ira, ba yun? aminin nyo. Di ba? May ganong ira Naglayas yung pero sa napagaling. kabilang bahay lang lumabas. Nakapit bahay Tapos lang. dala mo, 7.